Hello mga ka-blessings! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon mga ka-blessings ay pag-uusapan natin ang tungkol sa demonetization or demonetized channel. So, ang tanong kung nagbibigay nga ba ng warning si YouTube sa atin bago niya i-demonetize yung ating YouTube channel? Pero bago natin yan sagutin guys, alamin muna natin kung bakit nadidemonetized yung isang YouTube channel. So papakita ko sa inyo guys itong malalaman nyo naman kapag demonetize na yung inyong YouTube channel. So dito sa YouTube Studio, dyan sa may earn, ito sa gilid, yung naka-appear dyan, your channel is no longer eligible to monetize. And then yung reason kung bakit kayo na-demonetize is because of reused content. Meron kayong na-upload na reused content na hindi pwede sa YouTube. Yan. So, dun din sa email, mag-i-email din guys, mag-i-email din sa inyo si YouTube na demonetize yung inyong channel. So, ito yung sample ng email. Sabi dito, your channel is no longer eligible to monetize. Ayan yung kanilang email. Sabi dito, we found that a significant portion of your channel is not in line with our, hindi nakalinya. So, meron kayong, ibig sabihin, meron nga kayong violations na nagawa. May na-upload kayong violations sa inyong YouTube channel. Then, of course, kapag na-demonetize yung inyong channel, for example, monetize na kayo, then bigla kayong na-demonetize, mag-i-stop yung pag-earn nyo ng revenue. Hindi muna kayo sasahod. So, walang patalastas sa inyong mga videos. Then, 'di ba, kapag monetize tayo, may $ na color green dun sa mga videos natin. Kapag na-demonetize kayo, mawawala yung dollar na yun kasi nga nag-stop yung paglagay nila ng patalastas sa inyong mga videos kasi nga na-demonetize kayo. So, basahin muna natin kung ano nga ba yung tawag nito. Ito pa guys, napakita ko pala sa inyo. Doon din sa my YouTube Studio, kapag na-demonetize kayo, hindi naka-highlight yung reapply. Kasi, dati guys, yung rule ni YouTube, kapag na-demonetize kayo, 1 month lang yung hihintayin nyo at pwede na kayong makapag-reapply ulit. Pero ngayon, yung bagong rule ni YouTube guys is matindi. 3 months na bago kayo makapag-reapply ulit. Ito yung latest. Dati kasi guys, kahit ilang beses pa kayong ma-demonetize, 2 beses, 3, 4, tig 1 month lang yung hihintayin nyo at pwede na kayong makapag-reapply ulit for monetization. Pero ngayon guys, yung bagong rule ni YouTube, sa unang demonetize mo, 1 month lang yung hihintayin mo. Sa unang demonetize yan guys. Pag na-demonetize ka ulit, bali pangalawa na. Pag na-demonetize ka ulit ng pangalawang beses, hindi na 1 month yung hihintayin mo para makapag-reapply ulit, kundi 3 months na. Kaya, naisipan kong gawan talaga to ng tutorial guys, kasi ayaw ko na magaya kayo sa akin. Ako guys, 2 beses na akong na-demonetize. Syempre, dito sa YouTube, hindi naman pagka-start natin, alam natin lahat. Siyempre, unti-unti nating malalaman yung mga bagay-bagay na tungkol dito. Lalo na ako, wala naman akong ibang mapagtanungan, kaya ako lang talaga yung nag-explore ng sarili ko. Kaya, okay lang na magkamali sa sarili nating explore kasi may natututunan naman tayo. So, ayun. Nung unang demonetize ko guys, 1 month lang yung hinihintay ko at nakapag-reapply ako ulit. Ngunit, nung na-demonetize ako ulit, sa pangalawang pagkakataon, grabe guys. 3 months bago ako nag-reapply ulit. Grabe yung 3 months, ang tagal. So, na-demonetize ako October 16, 2023, last year. Then, 3 months, so January na. So, January 14 pa ako pwedeng makapag-reapply. Grabe. Hindi maganda yung ma-demonetize guys kasi kahit mag-upload kayo ng video, hindi kayo kikita, wala kayong sasahurin kasi
wala namang dollar sign yung mga videos nyo. Wala namang patalastas yung mga videos nyo. Kumbaga, mag-upload lang kayo para lang hindi ma-stuck yung mga videos nyo, hindi ma-stuck up yung channel nyo para lang merong ma-upload. Ganon. Pero hindi siya kikita. Although, makaka-gain pa rin kayo ng mga subscribers kung merong mag-subscribe sa inyo. Kahit ma-demonetize naman kayo, guys, tuloy pa rin yung paglaki ng subscribers nyo. Yung ano lang, pag na-demonetize kayo, yun nga, hindi kayo makakasahod. Okay? So, saan na ba tayo? Ganito siya, walang dollar sign kapag na-demonetized kayo. So, bakit nga ba na-demonetized yung isang YouTube channel? So, may dalawang reasons, guys, kung bakit na-demonetized yung isang channel. Una is dahil sa reuse content. Pangalawa is dahil sa repetitive content. So, dito muna tayo sa reuse content. By the way pala, guys, itong reuse content at repetitive content, merong reuse at repetitive contents na inaalaw ni YouTube, guys. Meron din namang reuse at repetitive content na hindi inaalaw ni YouTube. Kaya kapag itong mga hindi inaalaw ni YouTube ay na-upload nyo sa inyong YouTube channel, that's the time na i-demonetize na ni YouTube yung inyong YouTube channel. So, sa ibang video ko na lang, guys, i-discuss kung ano nga ba yung mga reuse content at repetitive content na pwede at hindi pwede sa YouTube. Gagawan ko yan ng discussion, guys, or video para sa inyo. So, ito, guys, yung mga ano nga ba yung ibig sabihin ng reuse content? Alamin muna natin. It refers to channels that repurpose someone else's content without adding significant original commentary or educational value. So, from the word reuse, guys, ibig sabihin, yung video na yan, nagamit na ng ibang vloggers. Na-upload na nila sa kanilang mga YouTube channel, sa kanyang YouTube channel, and then, kinuha mo yung video na yon at nire-upload mo at in-upload mo sa inyong YouTube channel at hindi mo man lang inedit ng sarili mo para hindi mahalata na sa kanila. Kumbaga, hindi mo talaga inedit na masasabing may ambag ka rin dun sa video na yon. Kahit lagyan mo ng intro at outro, guys, at ibang mga tawag nito, sound effects and clips, madidetect pa rin ni YouTube yan, guys. Still reuse content pa rin yan, guys. So, ito yung sample, guys, ng mga reuse content na wag nyong gagawin at wag nyong i-upload sa inyong YouTube channel para hindi ma-demonetize yung inyong channel. Pakinggan nyo ito ng mabuti. Unang-una, ito yung mga bawal, guys, na reuse content. Unang-una, short videos you compiled from other social media websites. So, ang halimbawa nito, yung mga maliliit na mga videos na kinuha mo lang, guys, sa mga social media websites like sa Facebook. Halimbawa, kay Maria, meron siyang mga videos doon, then may mga nag-cut ka lang ng yung mga videos niya, kumuha ka lang dyan, kinat mo lang yung mga videos niya, bawat videos niya, kumukuha ka lang ng part. And then, yung mga part na yun ng videos niya, pinagsama-sama mo, and then, in-upload mo sa YouTube channel mo, hindi yun pwede, guys. Mani-demonetize ka. Kahit anong mga videos, guys, na hindi sa inyo, na inedit nyo lang, tapos pinagsama-sama nyo, then agad-agad nyong in-upload sa inyong YouTube channel, bawal yun, guys. Mani-demonetize kayo. Pangalawa, collections of songs from different artists even if you have their permission. So, yung mga collections ng kanta ng kahit sinong mga artist or mga singer, kahit meron kayong permiso, guys, galing sa kanila, still, reuse content pa rin yun. Kasi hindi kayo dumaan sa tamang proseso. Kung gusto nyo, guys, na gamitin yung kanilang mga kanta, meron yung tamang paraan, guys, andun sa
YouTube Studio website, meron doon. Pero kapag gumamit kayo ng kanilang mga kanta, yung inyong sasahurin ay babahagian nyo, bibigyan nyo yung tunay na may-ari ng kanta. Bawal to guys yung mga collection kayo ng mga kanta, di ba? Mga kanta, tapos i-record nyo lahat, then pag samasamahin nyo, gagawin yung album, then i-upload sa inyong YouTube channel, kahit may permission pa nila, kahit nagpaalam pa kayo sa singer or sa owner ng kanta, still, madideclare pa rin yon as reuse content. Next, clips of moments from your favorite show, edited together with little or no narrative. So, ito yung mga clips of moments, yung mga paborito mong mga moments sa movies, or anong mga paborito mong show. For example, yung mga show sa TV. Meron kang yung mga show sa TV, iba-ibang show. Tapos, pinili mo lang doon sa bawat show yung mga gusto mong moment, mga paborito mong moments. Tapos, inedit mo, pinagsama-sama mo silang lahat, then, hindi mo man lang inedit, hindi mo man lang binago kahit na paano, then, in-upload mo kaagad sa iyong YouTube channel. Bawal yun guys, madi-demonetize ka. Alam nyo ba na, dahil dito ako na-demonetize sa pangalawang pagkakataon. Naalala ko dati yung, Potola ba yun or yung isa yung Mevo? Yung Mevo na application guys, meron dong mga, 'di ba yung face swap, papalitan lang natin yung mukha natin. So, meron dong Barbie na siya, clip siya na from movie na Barbie. So, nagustuhan ko, I think mga 6 yun na mga clips, maliit lang naman siya, seconds lang naman siya na mga moments sa movie or show na Barbie. So, yung 6 na yon na magkaiba, basta Barbie lang yung team niya. Finiswap ko lahat yun guys, gamit yung mukha ko. Then, inedit ko, pinagsama-sama ko lang yung 6 na yon. Then, in-upload ko kaagad guys sa aking YouTube channel. Nang dahil lang doon, na demonetize ako. Bigla kong nakita, I think kinabukasan or after 2 days, nakita ko demonetize na ako. Totoo pala. Dito ko sa pangatlo yan nakuha. Then, next, content uploaded many times by other creators. So, yung mga content guys na na-upload na sobrang marami nang nag-upload ng content na yan. Tapos, ikaw parang gumaya ka lang din. Kumbaga, binago mo lang ng konti. Reuse content pa rin yan. Kapag alam nyo na sobrang dami na nag-upload ng content na yan, wag na kayong mag-upload kasi marami din naman nang nag-upload marami nang nauna sa inyo. Wag na kayo nang mag-upload ng sarili nyo. So, yun. Then, promotion of other people's content. So, yung pag-promote daw ng ibang mga content ng other content creator, like sa kanilang TikTok, yung kanilang Facebook account, YouTube channel, bawal yung talagang live na yun lang yung buong content mo is nagpo-promote ka lang talaga ng kanilang YouTube channel, or hindi lang YouTube channel, kanilang Facebook account, kahit na sabihing may permission sa kanila or sila nag-utos sa'yo or nagpaalam ka na sa kanila, bawal yun guys. Pwede kung sa huli ng video mo or sa kalagitnaan or sa unahan, minsan mag-shoutout kayo or mag-promote kayo paunti-unti lang. Di ba pwede yun? Kasi may nakikita akong ganun eh. Pero kung buong video mo, nagpo-promote ka lang, yun lang yung loob ng video mo, nagpo-promote ka lang ng YouTube channel, nagpapasubscribe ka lang, nagpapalike ka lang ng kanilang Facebook, yun yung bawal guys. Yun yung pinagbabawal ni YouTube. Kasi ayaw ni YouTube gusto ni YouTube na bawat isa sa atin na may mga YouTube channel ay tawag nito, magsumikap tayo para sa pag-angat ng sarili nating YouTube channel na hindi lang umaasa sa iba. So, ito guys yung iwasan yung mga content sa reuse content to. Ito naman yung sa repetitive. Pag sinabi namang repetitive content, ito yung refers to channels where the content is so similar. Viewers may have trouble spotting the difference. So, ito yung nag-upload kayo ng video pero same lang. Walang pinagbago. Tsaka,
hindi makita ng mga viewers kung saan ba yung pagkakaiba dito kasi as in same lang lahat. Parang dinoble nyo lang yung pag-upload. Bawal yun guys. Kasi once na na-upload na yung video, wag nyo nang ulitin. Wag nyo nang i-upload pa ng pangalawa, pangatlo. Bawal kasi yun. Ma-demonetize kayo nyan through repetitive content. So, ito naman guys, yung mga repetitive content na hindi pwede sa YouTube. Unang-una, templated or programmatically generated content that appears to be from content farms. So, ito yung mga content na itong una guys, same lang din sa sinabi ko kanina, templated or programmatically generated. So, galing lang din sa nauna mong upload, pero dinagdagan mo lang, sa pangalawang upload mo, dinagdagan mo lang ng konting drawing, konting sulat, pero ang lumalabas, same pa rin siya sa una mong in-upload. Still, siya ay makukonsider na repetitive content. Pangalawa, ganun nga, channels with similar or repetitive content or mindless content without commentary or narrative. So, itong pangalawa, reuse at saka repetitive. Halimbawa, yung isang vlogger nag-upload siya, and then ikaw naman kinuha mo, nilagay mo sa iyong YouTube channel, in-upload mo. Makukonsider yun na dalawa. Bukod sa reuse content na, kasi nagamit na ng iba, repetitive pa kasi ayun na nga, na-upload niya na, i-upload mo pa ulit. So, bawal yun guys. At saka yung sabi ko kanina na kapag may in-upload kang video, tapos wag mo nang i-upload ulit kasi repetitive content yun. Kung mag-upload ka man ng same ng topic nung una, ibahin mo na. Medyo ibahin mo siya, wag talaga yung as in same. Kasi yun yung ayaw ni YouTube, yung parang walang pagkakaiba. Same lang sa nauna mong upload. Next, songs modified to have a different pitch or speed but otherwise identical to the original song. So, yung kanta guys, may mga kanta na hindi natin pwedeng gamitin kasi may mga owner yan, may mga may-ari yan. Kapag ginamit natin yan, makaka-copyright tayo dahil sa music na yan. So, kapag iniba nyo siya, bawa inedit nyo siya, iniba nyo siya ng konti para kahit paano hindi mahalata ng owner, hindi mahalata ni YouTube. Pero, yung effect naman na pinalit nyo or inedit nyo, halos same lang din. Kumbaga may similar or hindi siya masyadong nabago dun sa original sound. Still, mako-consider yun guys na repetitive content. Bukod sa may copyright yun, diretso kayo demonetize. Next, content that exclusively features readings of materials you didn't originally create, like text from websites or news feeds. So, yung mga nagbabasa lang guys, tapos yung materials doon is like yung mga text lang, tapos hindi naman ikaw yung gumawa. Text lang mula sa website or news feeds, nagbabasa, tapos yung binabasa niya is like yung mga text or yung kung quotes pa yun or sayings, pero hindi naman ikaw yung gumawa nun. Tapos, halimbawa quotes, tapos nagbabasa, tapos in-upload mo lang sa iyong YouTube channel, bawal yun guys. Kapag ganyan kasi, kapag meron tayong nire-reuse na content, mas maganda talaga kahit paano baguhin natin. Andyan yung point, pero mabago natin kahit paano para masabing sa atin. Then, next, image slideshows or scrolling text with little or no commentary or narrative. So, yung mga slideshow guys na video, hindi pwede yan guys. Yan ay matatawag na repetitive content. Kasi, ayaw ni YouTube guys ng mga ganyang klaseng content na hindi masyadong nag-e-effort. Kasi madali lang mag-slideshow madali lang yan. Kasi kung pwede yung slideshow, marami ng content creator na mag-slideshow na lang kasi mas madali. So, bawal yung slideshow guys. Ganyan yung nangyari sa asawa ko at sa kakilala namin. Puro slideshows yung kanilang mga videos sa kanilang YouTube channel. Nung nag-apply na sila ng monetization, hindi sila natanggap.
Yung nakalagay doon, reuse content at saka repetitive content. So, yung slideshow guys na videos, hindi pwede yon, hindi tinatanggap yun ni YouTube. Pwede yung slideshow pero maglagay kayo ng konting effort, like lagyan nyo ng mga sulat-sulat, yung name, birthday, saan ang galing, mga ganyan. Basta meron siyang konting effort na nilagay. Hindi lang yung picture lang tapos ayun lang, puro lang slideshow, walang nakalagay. Yun yung bawal. At ito na nga guys, dun sa katanungan kung nagbibigay nga ba ng warning sa YouTube bago niya i-demonetize yung ating channel, ang sagot po dyan ay hindi. Yes. So, hindi na po guys nagbibigay ng warning sa YouTube. So, kumbaga, responsibilidad na natin na i-check yung ating mga videos kung meron ba tayong mga reuse content na na-upload sa ating YouTube channel. Hindi na po yun responsibilidad ni YouTube. Hindi na sila nagbibigay ng warning guys. Magugulat ka na lang one day pagtingin mo sa iyong Gmail o kaya sa iyong mga video, wala ng $sign at sa iyong Gmail may nakalagay na ganito. So yun po guys. Kaya nakakatakot tulad ng nangyari sa akin nung na-demonetize ako, na bigla talaga ako, grabe. As in nalugmok ako, nalungkot ako ng mga isang araw lang naman. Kasi dinibdib ko siya. Kasi syempre wala ka ding sasahurin eh. Sa loob ng 3 months. 3 months na kasi pangalawang beses na ako na-demonetize. Kaya 3 months na yung hihintayin ko bago ako makapag-reapply ulit sa monetization. Grabe guys yung lungkot. Kaya mag-ingat talaga kayo sa iyong YouTube channel. Kayong basta-basta na lang mag-upload ng hindi nyo pinag-iisipan kung may violation ba yan o wala. Okay lang sana kung copyright. Kasi kung copyright lang, pwede nating i-delete na lang yung video na yon o palitan na lang ng music. Pero kung reuse talaga, wala nang warning sa YouTube guys. Diretso na tayo niyang i-demonetize. Mabigla ka na lang, demonetize na yung iyong YouTube channel. At hindi mo pa alam kung bakit ka na-demonetize. Kaya nga sa susunod na video ko guys, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga reuse content at repetitive content na pwede at hindi pwede sa YouTube. Kailangan nyo yung malaman guys para aware kayo, para maiwasan nyo ng ma-demonetize. So, ayun lamang po, nabubulol na ako. Ayun lamang po mga ka-blessings yung aking video sa ngayon. Sana after nyo to mapanood ay nagkaroon kayo ng idea tungkol sa demonetization, kung ano yung mga bawal gawin para hindi ma-demonetize yung ating YouTube channel. So ito guys, yung para sa repetitive content, i-screenshot nyo to para meron kayong copy. Ito naman yung sa reuse content. Huwag kayong mag-alala guys, kasi sa sunod na video ko, yung pwede at hindi pwede sa repetitive at reuse content, i-discuss ko to ulit. Ito sila. Ayan, at pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. At palagi mong tatandaan mga ka-blessings na ikaw ang bubuo, sisira at gagawa at mag-aayos ng buhay mo. Walang ibang taong gagawa nun sa'yo. Magsisimula lahat yon sa isang desisyon. Tama yan guys. Ikaw lang talaga ang makapag-ayos ng buhay mo. Kung ano yung gusto mo sa buhay mo, ikaw lang ang makapagbago niyan. Kahit anong advice sa inyo ng tao, kung ikaw mismo hindi nakikinig, walang effect pa rin yon. Kaya ikaw lang, tulungan mo yung sarili mo na mapabuti ang sarili mo. Ayun lamang po mga ka-blessings yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!